Hindi nasihan at ibininyag ni dating PBA Commissioner Noli Ayala ang rason bakit nauwi sa pagkatalo sa mga kamay ng Australia ang hanay ng Gilas Pilipinas. Partikular na sinilip niya ang pagkatalo sa Chinese Taipei ang isa sa mga rason. Dumipensa naman si Coach Tim Cone sa pagkatalo ng Gilas Pilipinas. Ayon sa kanya, sinubukan nilang sumabay sa bilis ng Australia pero nilamon umano sila nito. At ang muling paghaharap ng Gilas Pilipinas at Australia sa World Cup qualifiers, sinisilip na rin ni Coach Tim Cone. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tahasang tinukoy ni dating PBA Commissioner Noli Ayala ang naging rason bakit dumaan ang Gilas Pilipinas sa maagang pag-uwi mula sa Asia Cup. Ayon sa kanya, Chinese Taipei ang rason ng pagsagupa ng Gilas sa Australia kasabay ng tila pagbatiko sa paraang inilatag ng Gilas sa nasabing laban. Hindi rin niya pinalampas ang ipinakitang bangis ni Kevin Kembao sa bakbakan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si dating PBA Commissioner Noli Ayala sa kanyang official X or Twitter account. Ang pagkatalo natin sa Chinese Taipei ang nagtulak sa Gilas sa ganitong sitwasyon laban sa Australia. Dapat tayong matuto mula rito. Ang mabagal nating simula ang pumapatay sa Gilas. 29-17 ang score sa bakbakang ito sa quarterfinals ha. Pareho lang ang kwento sa iba pa nating mga laro. Matututo rin ang mga batang manlalaro natin. Patuloy lang sa pag-usad, Gilas. Nasabi ko na ito dati at uulitin ko. Ilabas nyo si Kevin Kembao. Panahon niya na. Kasama si Nakay, Dwight, AJ, Carl at isang matatag na naturalized player. Napakalaki ng pag-asa natin para sa hinaharap. Okay, unahin natin siguro yung Chinese Taipei mga ka-playoffs. Totoo po kasi yun yung pagkatalo natin sa kanila sa Chinese Taipei. Yun yung nagdala talaga sa ganong sitwasyon kung saan ang aga nating nakaharap ang Australia, di ba? Sila yung defending champion So ano pa yung aasahan natin? Kahit sabihin natin na bilog yung bola, hindi garantiya talaga yon. Kung siguro nanalo tayo sa Chinese Taipei, hindi tayo nabilad kaagad sa arawan, di ba? Yung arawan mga ka-playoffs, yung Aussie Nationals. Pangalawa, yung mabagal na simula ng Gilas Pilipinas. Parang palaging ganun, di ba? Nauunahan sila ng kalaban. Kitang-kita mo sa kanila yung hesitation sa kanilang parte. Yung kawalan ng kumpiyansa sa mga tira nila. Parang ang bibigat ng mga kamay nila kagabi, di ba? Habang yung kalaban nila, nagpipiesta na sa opensiba na inilatag nila kasabay ang malagkit na depensang inilatag din nila sa lahat ng player ng Gilas Pilipinas. Pangatlo, yung pagpasok ni Kevin Kembao. Obvious naman na malaki ang may tutulong talaga ni Kevin Kembao sa laban at nagawa niya na yan kagabi, di ba? And sa mga nakaraang laban din niya. Siguro ang sinasabi ni Commissioner Noli, sana naisalang kaagad si KQ sa laban para mas nagkaroon ng kumpiyansa yung mga bata ni Coach Tim. Totoo kasi yung sinabi niya panahon na to ni KQ at iba pa mga kabataang player. Sila dapat yung priority, pero sa isang side, may game plan kasi si Coach Tim Cone at sinubukan niya talaga yon. Nakita din naman natin ng pag-responde niya, di ba? Nung nakita niya na hindi na effective si Junmar Fajardo, inilabas niya na kaagad yon. Pinalitan niya kaagad, di ba? Sobrang palyado lang talaga ng players natin. Aminin natin yan. Hindi ko alam kung bakit. Habang ang grupo ng Australia, walang pangit na tira. Kahit patagilid na tirada nila, pumapasok. Yung mga tres, grabe, ang sakit sa puso nun. Kung tila nanawagan si dating PBA Commissioner Noli Ayala ng tila pagbabago sa kupunan, inaamin naman ni Coach Tim na hindi sila nasihan sa ipinakita ng pambansang kupunan. Ayon sa kanya, hindi ito ang inaasahan nilang ilalabas na laro laban sa grupo ng Australia. Dagdag pa niya, sinubukan umano nilang tapatan ang bilis ng kalaban pero sinagasaan lang umano ang Gilas Pilipinas. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Dumating sa punto na sinubukan namin sabayan ang bilis nila pero tuluyan nila kaming dinomina doon. Hindi ito yung performance na inaasahan namin Sigurado yan. Hindi ko nagustuhan na ipinakita namin ngayong gabi. Sa tingin ko hindi namin naabot ang level na gusto naming marating. Tapos na ang torneo para sa amin. Sa mas malawak na konteksto siguro, hindi kami kontento sa naging resulta. Kung tutusin, nakita din naman natin ang pagsisikap ng ating kupunan. Pero tama si Coach Tim Cone dun Sobrang bilis at ang hirap nilang sabayan. Nilalamon lang talaga sila dun. Siguro unang factor dito yung kabataan ng Australia, di ba? Pero hindi may kakaila talaga yung sobrang athletic nila. Hindi match talaga ang Gilas sa kanila. Sa totoo lang kinakain lang nila ang depensang inilalatag ng grupo natin Halos hindi rin makakuha ng offensive rebound ng Gilas. Lahat sa kanila napupunta. Ang bigat ng depensa nila. Si Brownlee na inaasahan ng lahat nakakamada. Ayun, sunog na sunog din siya. 10 points lang ata nakuha niya kagabi, di ba? Mabuti nga, pumutok pa si Kevin
Kembo eh. Kung hindi siguro siya pumutok doon, baka mas malala nangyaring tambak sa atin. Hindi kasi pumapasok ang mga tres ng Gilas habang ang Aussie, piyestang-piyesta na sa kanila yon. Kaya ang resulta, 24 ang tambak ng Gilas, 84-60. Yung pagiging athletic ni Malonzo sa Ginebra, hindi rin niya nagamit dito. Sabog na sabog ang opensiba talaga ng Gilas Pilipinas. Kaya matapos ang bakbakan, kung sisilipin mo yung SOCMED, matinding batikos sa makikita mo mula sa dismayadong netizens na sumubaybay sa bakbakan. Pero ganun talaga buhay eh. Hindi pa natin panahon siguro. Yun lang yun. Kailangan pa ng SBP na hanapin ang tamang formula ng kanyang mga player para hindi sila maiwan sa nagbabagong estilo ng basketball sa mundo. Sa pagkatalong nalasap ay hindi naiwasan ni Coach Tim na alalahanin ang paparating na laban muli ng Gilas at Australia sa World Cup qualifiers. Ayon sa kanya, kailangan nilang pag-isipan at pag-aralan ng mga video ng sagupaan. Narito ang kanyang paglalantad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Makakalaban uli natin sila sa World Cup qualifiers. Nasa bracket natin sila eh. Kaya kailangan natin pag-isipan ng ilang bagay para sa hinaharap. Kailangan talaga natin tanggapin ito. Pag-aralan ng mga video, tingnan kung ano talaga yung nangyari at mag-move forward. Eto na nga yung mahirap dito, di ba? Kakalabanin ulit natin sila sa World Cup qualifiers. Ang bigat nito mga playoffs. Parang ngayon pa lang, alam mo na yung posibleng mangyari kung walang bagong ipapakita ang ating pambasang hanay, di ba? Sa isang side, hindi mo rin naman sila pwedeng sisihan sa pangyayari. Base kasi sa nakikita natin, yun lang at hanggang dun lang talagang kakayahan ng Gilas Pilipinas. Ibig sabihin, hindi mo sila pwedeng pilitin na gawin ang mga bagay na hindi nila kakayaning gawin. Iba kasi breed ng Australian eh. Parang kung tutusin, hindi naman talaga sila kinukonsider na Asian. Kaya yung iba, maririnig mo talaga na hindi sila dapat andito sa hanay ng Asia. At sa World Cup qualifiers, sa sinabi ni Coach Tim kung titingnan nila yung mga posibleng i-improve pa nila kung meron at kaya pa, di ba? Ang reaksyon natin, posibleng may pagbabagong gagawin ng SBP sa kanilang hanay ng manlalaro sa pambansang kupunan. Tingin ko lang naman kasi alam naman nila at nakikita naman nila ang dapat at hindi dapat gawin, di ba? So good luck na lang sa atin sa World Cup qualifiers. Sa November na po ata kung di tayo nagkakamali. So guys, maraming salamat.